Ang ginagawa na po ba natin ay iniingganyo natin, bumalik na kayo ron sa atin. Tumulong na kayo. Marami na kayo nagawa para sa bansa na yan. I think it's high time for us to magtulong-tulong tayo para ang bansa naman natin, pwede nating gamitin ang ating mga kababayan na nandiyan sa mga iba't ibang bansa na parang maging lobbyist din sila. Halimbawa, katulad po ng Amerika, nung tayo po inahingi ng reasonable tariff rates po, ang sinet po nila is 20%. Pagkatapos tayo po ibinigyan lang ng 1%. Kung ikukumpara po ninyo sa Vietnam, Mr. Chair, yung reciprocal rates po ng Vietnam, April rates po yan, nasa 42%. Pagkatapos binigyan sila ng 20%. Ibig sabihin po, 22% ang kanilang nakuha. Kung ikukumpara po ninyo sa 1%, masyado naman tayong dihado, Mr. Chair, Secretary, hindi ba? Pinaka-mandate natin is to promote the interest of our Filipino immigrants or permanent residents of other countries. But you will note that these kababayans have preferred to live in other countries for one reason or another. Maybe more of employment considerations until they were able to acclimatize with a foreign country and preferred to stay, most probably. Is that correct? I would like, Mr. Chair, Honorable Senator, yes, that's correct po. But if I may add, respectfully, Senator, a lot of them also decide to return to the Philippines. Yours truly po, I spent 14 years abroad, and I have family members po also decided to come back. Yes, and they're not the subject of my question because they eventually returned to our country. Pero itong mga kababayan natin, sabi ko nga, are now spending the rest of their lives, maybe the most productive part of their lives, until somehow they feel that it is time to retire, and maybe that should be the time they will think about their country. Why do you think we need to look after them? Because I suppose the other countries are better prepared to look after their interests. In the meantime, our country is struggling. And we need more of them, actually, in terms of where the country needs them most, more particularly their industry, their knowledge, and their ability to help the country. Ang aking pong rito, parang gustong itanong sa inyo, ano pa yung pwede nating gawin sa kanila under the circumstances? Mr. Chair, Honorable Senator, yes po. Tama po kayo. For our migrants, the general profile po, they spend most of their productive years in the Philippines. However po, there are clear benefits po for engaging with the diaspora. Let me just cite a couple po. One po is the economic. Yung mga remittances po natin, as I said po earlier, are not solely po from OFWs kasi karamihan po, or more than 50% po of the... Maybe we would like to disaggregate them Yes, para mas maintindihan natin. And from which country are we referring to? Sir, the most number of our migrants are in the United States. About 50% po yan. In fact, North America po talaga if you include Canada. Canada should be at least 1 million, and the United States 5 million, or the two countries would easily add up to about 6 million. Okay ba? About 5.4, Your Honor. Something like that. Yes, sir, for North America. Ang sinasabi po natin, medyo maganda po ang kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na yung sa North America talaga. So iniisip namin,
bakit kailangan pang paano ba natin? Hindi naman namin sinasabi na wag na natin silang pansinin. Ang sinasabi ko po ay mas kapansin-pansin sana na ang bigyan natin ng malaking pagpapahalaga itong mga narito sa ating bansa. Lalo na po ngayon na nag-struggle po tayo hindi lamang in terms of development but our ability to rise above the corruption level na nangyayari na po ngayon. Ito po nararamdaman na po ng buong bansa. So in times na ganito po na pinag-uusapan po the scarcity of funding, sila po kasi aminin man natin o hindi, they can take care of themselves, no? Hindi lamang dahil sa napapunta po sila sa mga bansa na talaga namang mga bansang matatag, kinukup-kup po talaga yung ating mga kababayan because alam nilang they are also skilled people at nakakatulong sa kanilang ekonomiya. And tama lamang naman na mahalin sila ng mga bansang ito. So, sa ganun pong kalagayan, ano pa po yung pwede natin gawin sa kanila? Napakaganda na po ng ang ginagawa na po ba natin ay iniingganyo natin, bumalik na kayo ron sa atin. Tumulong na kayo. Marami na kayo nagawa para sa bansa na yan. I think it's high time for us to di ba? Magtulong-tulong tayo para ang bansa naman natin. Ito ba yung ginagawa niya? Can please give us examples on the directions they're taking along this line? Mr. Chair, Elmer Senator, I think na-encapsulate niyo po kung ano po yung core jobs po ng CFO. Kami nga po yung nag-iinganyo sa mga overseas Filipinos na tumulong po dito sa atin. And they help po in many ways. Sa remittances lang po from the US, for instance, in 2023, mahigit po sa 14 million pesos po or billion pesos po ang pinadala ng mga kababayan po natin. Sir, ako po, kinikilala ko po talaga yan. Opo. Actually, ako sa personal ko lang po mga kaibigan sa Amerika at saka sa Canada. Kuminsan po yung nagpapadala sila out of their own kahit hindi po natin sinasabi. Talagang alam nila ang pangangailangan ng ating bansa at ang ating mga kababayan. Ang ibig ko sabihin po, kahit po siguro hindi natin sila paalalahanan, kahit hindi natin sila sulatan o kaya ay ipunin man lang sa magitan ng inyong opisina, magkukusa po sila eh. Kasi po Pilipino talaga yan at alam po natin kung paano po yung damdaming Pilipino. So ang tinatanong ko po, huwag po naman yung masamahin, sir. Ako po, wala pong akong ibig sabihin. Ano pa po ang kailangan ba? Hindi na natin sila kailangang paalalahanan. Hindi na natin sila kailangang ayudahan o kaya incentivize or even instigate na sa maraming paraan at sa maraming mga panahon, alam naming tumutulong kayo. So what can still we do? But meron pang isang commission na talagang parang nakatutok pa sa kanila. Mr. Chair, Honorable Senator, tama po kayo. Talagang tutulong pa mga Pilipino. Ang pananaw lang po namin siguro kung mas mapapalawak pa po namin yung mga programa ng CFO, kung mapapaalam pa po namin na there's an agency that exists to help them. Tayo nga po dito, kanina nag-usap po tayo, kayo mismo medyo hindi po kayo pala aware kung meron palang such an agency as CFO. Di mas lalo na po siguro yung mga kababayan po natin abroad na nawala po 5, 10, more than 20 years po. So ang trabaho po namin talaga is to reach out to them, akitin po silang tumulong dito sa Pilipinas. We are invested po in their success kasi isa po sa mga nababasa ko pong study, for instance, na nagsabi po na for every 1,000 incremental increase po ng income nila, dumadagdag or lumalaki po yung potential remittance or contribution po nila sa Philippines between po 13% to 15%. So, trabaho po namin talaga ngayon na siguro palawakin pa po yung public awareness sa ating mga kababayan sa abroad about the programs po at CFO at aminin ko na rin po, palawakin po yung public awareness dito po sa atin para po makatulong kami sa mga programa po nila na kung saan po makakatulong yung mga kababayan po nila abroad. Mr. Chair, aside from that, kasi in-expect ko po na sabihin ninyo na pwede nating gamitin ang ating mga kababayan na nandiyan sa mga iba't ibang bansa na parang maging lobbyist din sila. Halimbawa,
Katulad po ng Amerika, nung tayo po inahingi ng reasonable tariff rates po, ano, ang sinet po nila is 20%. Pagkatapos tayo po ibinigyan lang ng 1%. Kung ikukumpara po ninyo sa Vietnam, Mr. Chair, yung reciprocal rates po ng Vietnam, April rates po yan, nasa 42%. Pagkatapos binigyan sila ng 20%. Ibig sabihin po, 22% ang kanilang nakuha. Kung ikukumpara po ninyo sa 1%, masyado naman tayong dihado, Mr. Chair, Secretary, hindi ba? Kaya siguro kung may engganyo yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung merong kaalaman sa komersyo, sa international trade, na maano bang sabihin nila sa Washington, masyado naman kayong kung tingnan nyo kami, di ba? Tawagin nyo kami, we are your little brown brothers. We even fought side by side with America. Samantalang ang Vietnam, giniera ka pa niyan, di ba? Napahiya ka pa dyan, di ba? Pero siya, binigyan mo siya ng 20%. Kami, 22%. Kami, 1% lang. Di ba yung mga ganun tirada? Kunyari yung mga nasa Middle East naman, yung hinaharas kung sa iba't ibang pamamaraan ng ating mga kababayan, nadi-distress. O yung ating mga permanent na doon, halimbawa, lalo na po sa bansang Dubai, wala kang makikitang establishment na walang Pilipino rin eh. Sa palagay ko, Mr. Chair, kung halimbawa mag-strike ang mga Pilipino sa Dubai, malamang masisira ang ekonomiya ng Dubai, di ba? Pero mga ganun, dapat gamitin natin, mga kababayan natin, ipagtanggol yung karapatan natin sa napakaraming pamamaraan. Yun po siguro yung nakikita kong dapat pagigihan po ninyo, Mr. Chair, Secretary. Salamat po. Salamat, Mr. Chair. All right, with that, Senator Marcoleta, without prejudice to our Committee on Finance Chair, Senator Wing Gatchalian, to raise concerns through a post-briefing. Therefore, I would like to thank our Secretary Dante Ang II of the Commission of Filipino Overseas, and Secretary Kaknap